Magandang umaga, kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon ngayong umaga po ng July 27, 2024 na kung saan sa ngayon ay nasa kalupaan pa rin po ng China ang dating bagyong si Karina, pero nagsimula na po itong humina at posibleng mawawala na rin yan for the next 24 to 48 hours. Maging po yung habagat ay unti-unti na rin po na humihina ang epekto nito dito sa ating bansa at mababawasan na rin po ang mga pag-uulan dyan po sa kanlurang bahagi. Samantala ang sama ng panahon naman na ating binabantayan na nasa silangang bahagi ng Mindanao sa loob ng ating area of responsibility ay hindi pa rin po inaalis ang posibilidad na maging bagyo yan for the next 12 to 48 hours at tatawagin po sa local name na bagyong Dindo. Hindi pa naman ito nakitaan ng landfall scenario. Posibleng mabilis po itong kikilos pataas at susundan po ang dinaanan ng bagyong si Karina. Bukas, posible na yan na magpaulan kasabay ng habagat, lalo na po dyan sa may Southern Luzon, Visayas at Northern Mindanao, maging po silang bahagi ng Caraga. At ito naman po pinapakita ng forecast model natin po ang ginagamit hanggang sa susunod na 2 linggo. At sa lagay ng ating panahon, ngayong madaling araw ay maayos ang panahon sa malaking bahagi ng bansa. Pero dahil sa habagat ay may mga pag-uulan po dyan sa may Batanes, Babuyan Islands, ilang bahagi ng Palawan, Southern Quezon, Marinduque, Catanduanes, Antique at ilang bahagi ng Aklan. At mamaya ay sisikat na po ang araw sa malaking bahagi ng bansa, pero dahil sa habagat ay maulap pa rin ang kalangitan with isolated rain sa may Batanes, Babuyan Islands, ilang bahagi ng Mimaropa, Southern Quezon, Camarines Norte at dahil naman sa trough ng sama ng panahon sa silangan ng Mindanao ay posible pong maulap na kalangitan with isolated rain sa Davao Oriental at ilang bahagi pa ng silangan ng Mindanao. At mamayang hapon, asahan po natin ang mas mataas na tsansa ng mga pag-uulan sa Southern Luzon, Visayas, Mindanao, Batanes, Babuyan Islands, ilang bahagi ng Ilocos Region, Cordillera, ilang bahagi na lamang po ng Central Luzon at Calabarzon. Kaya mag-ingat pa rin po tayo dahil posible pa rin ang mga banta po ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At sa atin naman pong mga baybayin, iwasan na po muna natin ang papalaot sa Western Seaboard ng Central Luzon, Western Seaboard ng Northern Luzon at Extreme Northern Luzon Seaboard dahil ang mga alon dyan ay posibleng aabot po hanggang sa 2.5 to 4 meters height. Dulot po yan ng habagat. Kaya hanggat maaari ay iwasan na muna natin ang papalaot dyan sa mga may kulay pula para po mas makaiwas sa mga sakunang pangkaragatan. So ito po ang latest update natin sa araw na ito. At ako pumili si James na nagsasabing sa kahit na pagsubok po na darating sa ating buhay, huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless.